Dante, ano ang mga natalakay na sa status conference ng ICC? Magandang gabi, Bernard. Natalakay na yung petsa kung kailan formal na sisimulan ang paglilitis. Gayon din ang lengguwahe o wika na gagamitin at ang iba pang mga isyo kaugnay sa pagsisimula nitong paglilitis sa ating dating Pangulong Duterte. Formal nang sinimula ng International Criminal Court o ICC ang status conference sa kasong Crimes Against Humanity na murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang bahagi ng proseso, nagkaroon ng call of case. Gayon din ang appearances o mga dumalo na miyembro ng legal team mula sa prosekusyon, depensa at ng kinatawan ng mga biktima. Bago talakayin ang agenda sa conference, sinabi ng ICC na ang pagiging epektibo at maayos na paglilitis ay depende sa kooperasyon ng mga partido sa kaso. Tiniyak din ng hukuman na kikilalanin ang karapatan ng akusado at igalang ang kapakanan ng mga biktima. Dagdag pa ng hukuman upang mapadali ang paglilitis ay dapat matukoy na ang mga isyu na tatalakayin. Ang mga ipipresentang mga ebidensya ay gawin sa pinaiksing pamamaraan, iwasan ang mahahabang mga argumento. Kasunod nito, pinag-usapan ang ilang mahalagang isyu kabilang na ang petsa ng paglilitis. Ayon sa prosekusyon, nais nilang gawin ang formal na paglilitis sa Nobyembre ngayong taon. Ang kampo ng mga biktima ay mas maaga sa Setyembre 2026. Samantala, ang depensa naman o kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sinabing handa sila sa paglilitis pero mas maigian niya kung hindi sa taong ito gagawin. That the start of the trial could not be this year. We will be ready for whenever you want it to start, but our anxiety is that that should not be a date which leaves us with perhaps 1 or 2 months after the end of prosecution disclosure. It should be a minimum of 3. Bagay na tinutulan naman ng kampo ng mga biktima dahil napakatagal-an niya kung mangyayari ang paglilitis sa susunod pa na taon. Further consultation with our clients. They are amenable to start this trial. 30th of November seems to them at the moment still a reasonable period of time. January 2027, no. For them it's too long. Tinalakay din kung anong mga wika ang gagamitin sa paglilitis. Ayon sa prosekusyon, prioridad nila ang ginagamit na lengguwahe ng akusado at mga testigo. Kabilang sa nabanggit, Bernard, ay Tagalog at English. Pero sabi ng prosekusyon na mas marami sa mga witness ay hindi naman marunong mag-English. Samantala sa bilang naman ng mga testigo na ipipresenta, nasa 60 hanggang 70 na witnesses ang inaasahang ipipresenta ng prosekusyon kasama na ang nasa 30 insider witnesses. Sa ngayon, Bernard, bago tayo umere ay nakabreak ang sesyon ng International Criminal Court at inaasahan natin ang mga pag-uusapan pa ngayong gabi ay itong may kaugnayan sa disclosure obligations kung saan dito tatalakayin ang dami at schedule ng paglalabas ng mga natitira pang ebidensya, mga issues sa transcription at pagsasali ng mga ebidensya, proteksyon ng mga saksi kabilang yung paglilimita sa paglalabas ng kanilang pagkakakilanlan, at tatalakayin din ang paghahanda para sa trial proper kung saan dito ay aalamin yung pagsusumite ng mga trial brief at iba pang usapin tungkol sa mga sakdal, resolusyon ng mga musyon na kailangang tapusin bago magsimula ang trial proper at iyon ding pakikilahok ng mga biktima kung saan magbibigay ng deadline kung hanggang kailan lamang sila tatanggapin kung gusto nilang sumama doon sa kaso at yung mga protocol naman kung saan ito yung mga alituntunin na ipapatupad ng hukuman para sa paghahanda sa mga saksi, yung kanilang seguridad at iba pang pamamaraan na pinagtibay noong pre-trial phase. So lahat, Bernard, na kanina na lahat ng kampo kasi binigyan yung prosekusyon at depensa na ipaniwanag yung kanilang posisyon kung bakit sa ganong petsa ang kanilang gustong formal na paglilitis. Inaasahan yan na ang magbibigay ng pasya ang Trial Chamber 3 ng International Criminal Court bago ang formal na paglilitis. Yan mo na ang ating update. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Dante Amento, live mula sa Caloocan City.